Ako po si Laika. Mahilig po ako sa mga Japan surplus. Hilig kong mangolekta ng mga old items galing sa Japan. Ito pong aking karanasan ay nangyari last year lang. Marami na akong gamit na nabili sa Japan surplus. Iba't iba. Lalo na sa mga gamit sa kusina. Pero isang araw, nang dumayo ulit ako doon para maningin pa ng ibang pwedeng bilhin, ay napukaw ang aking atensyon sa isang lumang manika. Marami na akong nababalitaan o napapanood na creepy story tungkol sa mga manika ng Japan. Pero para sa akin, hindi ako naniniwala. Kaya naman, nagdesisyon ako na bilhin ito. Ang ganda niya kasi. Ang itsura po ng manika ay parang yung manika ni Princess Sarah. Kaya naman naisip ko na hindi siya nakakatakot dahil maganda nga. Agad ko itong pinakita sa nanay ko pag uwi at sabi niya ay ipabless ko daw muna. Ang sabi ko naman, bakit nga yung ibang mga gamit na Japan surplus na nabili ko, hindi naman pinabless. Kaya okay na din yan, para mai-display ko na. Tumagal din sa amin ang manika. Nilagay ko ito sa may sala namin malapit sa TV. Okay naman, wala namang nangyayari. Hanggang sa isang araw, ay may nakwento sa akin ng aking nanay. Siya nga po pala, kami lang ng nanay ko ang magkasama sa bahay. Nasa abroad po ang tatay ko at ang isa ko namang kapatid ay nagdo-dorm sa Maynila. Ang unang kwento ng nanay ko, habang nasa school ako at mag-isa siya sa bahay, ay meron daw siyang naririnig na tumatawang bata. Yung parang nakikipaglaro. Tapos may tumatakbo ng pabalik-balik sa likuran niya. Lumalabas pa nga daw po ng bahay si nanay para i-check kung merong mga batang naglalaro sa labas. Kaso wala naman. Madaming beses na ganon ang nararamdaman ni nanay, pero binaliwala na lang namin. Meron pang time na may kung anong gamit namin ang nahuhulog. Bumubukas ng kusa ang TV at may mga gamit na kung saan-saan lang namin natatagpuan. Napaisip na din ako dahil simula nang binili ko ang manika, lagi na lang ganon ang nangyayari. Sabi ko sa sarili ko na pag sa akin naman nagparamdam ay agad ko na lang itong itatapon. Pero hindi. Wala akong nararamdaman na kakaiba. Lagi lang sa nanay ko. One time, kinausap ko ang manika. Tinanong ko kung siya ba yung nagpaparamdam sa nanay ko. Para akong sira na kinakausap ko siya kahit alam kong hindi naman ito sasagot. Nilinis ko kasi at pinalitan ng damit. Sabi ko pa, wag na wag mong tatakutin si nanay, kung hindi ay itatapon kita. Isang hating gabi noon ay bigla akong nagising. Bigla akong naalimpungatan dahil pakiramdam ko ay may tumatawang bata. Rinig na rinig ko dahil sa mismong tenga ko ito nakatapat. Napabangon ako at kasabay noon ay parang may nagsara ng pinto ng kwarto ko. Nagtaka ako at napaisip, baka si nanay. Lumabas ako para tingnan. Sinilip ko si nanay sa kwarto niya.
pero mahimbing na itong natutulog. Napalingon ako bigla dahil may narinig akong tumatakbo. Parang bata. Kaya pumunta ako sa sala para tingnan. Pagbukas ko ng ilaw, laking gulat ko nang makita ko ang manika na nakaupo sa sofa. Sa sobrang takot ko ay dali-dali akong bumalik ng kwarto at nagtalukbong ng kumot. Paanong mapupunta yun doon? Naka-display lang yun malapit sa TV. Kinabukasan ay agad kong tinanong sa nanay ko kung siya ba ang naglagay noon sa upuan. Pero sabi niya ay hindi raw. Binaliwala ko lang at simula noon ay gabi-gabi na akong nakakaramdam katulad ng sa nanay ko. At lagi na din akong nananaginip ng masasama. May bata na naaksidente pero hindi masyadong clear yung panaginip ko. Na-stress na ako dahil gabi-gabi na lang akong puyat. Kaya naman nag-usap kami ni nanay na alisin na lang sa bahay namin ang manika. Sabi ng nanay ko ay nasa akin daw ang desisyon, pero sa loob ko ay ayoko. Nakakahinayang, pero syempre yung health ko ang maaapektuhan dahil sa gabi-gabing hindi ako makatulog ng maayos dahil ayoko nang managinip ng masama. Nagdadalawang isip ako kung wag na lang itapon, kundi ay ipabless na lang. Dahil sa magulong isip ko ay hinayaan na lang muna namin ng mga ilang araw pa ang manika. Pero mali, sana ay tinapon ko na ito kaagad dahil meron pang mas matinding nangyari. Habang nasa school ako noon, ay may emergency na tawag sa akin si nanay. Umuwi daw muna ako dahil may nangyari sa bahay. Agad akong umuwi. Nagmamadali. Ayaw sabihin ni nanay sa telepono kung bakit. Pag-uwi ko ay nagulat akong nakita si nanay na may malaking paso sa kamay at sa paa. Nagluluto siya noon ng sinigang nang bigla daw matapon sa kanya yung niluluto niya na parang merong tumabig nito, dahilan para matapon ito sa kanya ang kumukulong sabaw. Dali-dali ko siyang dinala sa ospital noon. Halo-halo ang emosyon, taranta, galit at inis. Lalo pa nang sinabi ng nanay ko na habang nakahandusay daw siya sa sahig, ay nakita niya na nakatayo malapit sa lutuan ang manika. Nakangiti pa daw ito habang nakatingin sa kanya. Habang ginagamot ang nanay ko sa ospital, ay nagpaalam ako sa kanya na uuwi lang ako saglit sa bahay. Naabutan ko na nakadisplay ang manika. Dumiretso ako sa kusina para kumuha ng gas at posporo at dali-dali ko siyang hinarap. Ikaw ba? Alam ko na ikaw ang gumawa nun sa nanay ko. Kaya magbabayad ka. Sa sobrang inis ko, kinuha ko siya at dinala sa labas. Tinapon ko siya sa basurahan. Binuhusan ko siya ng pagkarami-raming gas. Inubos ko sa kanya yung laman ng isang bote ng gas. Nagsindi ako ng posporo. At bago ko ito itapon, ay nagwika muna ako sa kanya. Huwag ang nanay ko. Mabulok ka sa impyerno.
Sinumpang manika. Sinunog ko siya at hinintay ko hanggang sa maging abo ito. Simula noon ay nawala ang mga paramdam sa amin. At totoo nga na dahil sa manikang yon, kaya may mga kung ano-ano kaming nararamdaman ni nanay sa aming tahanan. Nagpa-bless na din kami para hindi na makalapit ang mga masasamang spirito. Gumaling na din si nanay sa awa ng Diyos. Hindi na din ako nananaginip ng masama. Tuloy pa rin ako sa pagbili ng mga gamit sa surplus. Pero hindi na ako bibili ng kung anumang manika. Tawagin mo po akong Charm, taga Maynila. Ibabahagi ko lang po sa inyo ang maikling kwento na naranasan ko. Tungkol po ito sa nabili kong salamin sa isang Japan surplus. Mahilig akong magtingin-tingin ng mga gamit, pero ni isa pong item ay wala akong mabili-bili. Hindi ko po alam, wala po akong matipuhan na bilhin, kahit madami namang magaganda. Pero isang araw, nagandahan ako sa isang salamin. Panghulbadi na kasi. Pwedeng-pwedeng ilagay sa bahay at sa kwarto. Binili ko po ito kahit may kamahalan. Palibhasa ay hindi ako marunong tumawad. Nag-iisip pa ako kung saan ko ba ito magandang ilagay. Pero ang ending, sa may sala. Para magamit din daw ng mga kapatid ko. Kaya okay na din. Isang araw, bumisita ang kapatid ng tatay ko, si Tito Pedo, kasama ang mga pinsan namin. Ang bunso nilang 5 years old na si Angela ay nag-e-enjoy habang tinitingnan ang sarili nito sa binili kong salamin. Andun lang siya, pangiti-ngiti lang yung bata na animoy merong kalaro. Pero mukha lang naman niya ang nasa salamin. Maya-maya ay umiyak si Angela. Pumunta ito kay Tito Pedo, sabay turo sa salamin. Nagulat kaming lahat nang sabihin ni Angela. Babae! Momo! Kinilabutan kaming lahat. Pinapatahan ni Tito ang bata at sinasabing wala lang yun, hindi yun mumu. Tapos tinanong niya si tatay kung saan ba nabili ang salamin. Sabi ng tatay ko ay nabili lang yun sa surplus. Ingat kayo sa mga second hand na gamit. Baka maya-maya hindi nyo alam. Patay na pala ang may-ari niyan. Tito naman, huwag naman kayong magbiro. Ilang araw makalipas yung pagbisita nila Tito Pido sa amin, ay binalita nito na nagkasakit daw si Angela. Ilang araw raw mataas ang lagnat ng bata at lagi daw bukang bibig nito ay babae, Momo. Namuutuloy ang takot sa amin dahil sa amin nag-start maging ganon si Angela. Pero binaliwala lang namin ito. Hanggang sa isa-isa na kaming makaranas ng kung anong kababalaghan. Ang kwento ng kapatid kong si Cherry, may time na nagsasalamin siya. Di niya daw alam,
parang naiwan daw ang katawan niya sa salamin. Umalis na siya pero napatigil siya dahil nakita niya ang sarili niya na nakastuck sa salamin. Kaya naman, bumalik ulit siya at naging okay na din naman. Basta po, parang ganun. Sana nagigets nyo. Ang sumunod naman po ay ang tatay ko. Habang nanonood daw siya at busy naman noon sa kusina ang nanay ko, napatingin po siya sa salamin dahil parang may refleksyon ng isang babae. Medyo nakatapat kasi sa may pinto itong salamin. Kaya tiningnan ni tatay kung may tao ba sa labas. Pero wala naman. Habang nagsasalamin ako, ay tumigil ang refleksyon ko. Ngumiti ito sa akin. Sobrang nakakakilabot. Akma pa itong lalapit. Dahilan yun para matumba ako. Sumigaw ako ng sobrang lakas. Narinig ako ng mga kapatid ko at ng aking mga magulang. Nakatumba na din ang refleksyon ko sa salamin. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari. At ang sabi ko ay nagbago ang refleksyon ko sa salamin. At ang pinaka-worst ay nung gabing naalimpungatan ako. Dumiretso ako sa kusina para uminom. Pumunta na din ako sa sala para i-check lang ang mga pinto kung nakalak ito. Hanggang sa natigilan ako dahil may naririnig akong boses ng babae. Humihingi ito ng tulong. Umiiyak. Tulungan mo ko. Napalingon ako sa salamin. May babae. Mahaba ang buhok. Nakaitim. Lumuluha ito ng dugo. Nakakatakot ang mukha niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na tulungan siya. Inaabot niya ang mga kamay niya sa akin. Napaupo ako at napasandal sa pinto. Sumigaw ako ng malakas. Dahilan para magalit siya. Sumigaw din ito. Kasabay ng pagsigaw ng babae ay humangin ng pagkalakas-lakas. Nahulog ang mga gamit sa bahay. Dahilan yun para magising ang aking mga kapatid at ang aking mga magulang. Sabi ko sa kanila, basagin ang salamin dahil merong babae. Merong babae sa salamin. Agad ay binuksan ng aking tatay ang pinto. Binuhat niya ang salamin. Dinala ito sa labas at agad-agad niya itong binasag. Ang karanasan po naming ito ay tumatak ng husto sa amin. At hindi namin ito makakalimutan. Lalong-lalo na po ako. Dahil ako mismo ang nakakita kung anong meron sa salamin na yun. Isang babaeng minsan ko lang nakita. At pag naaalala ko ay bumabalik sa memorya ko kung ano ang itsura niya. Nakakatakot, nakakakilabot. At dahil doon, ay hindi na ako bibili ng kahit anong second hand na gamit, lalong-lalo na ng salamin.
Isang mapagpalang araw po, Ate Angel, at pati na rin po sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo po akong Lucy, 29 years old at taga Bulacan. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang nakakakilabot naming karanasan sa nabili kong aparador sa Japan surplus. Isa po akong may bahay. Ang asawa ko po ay isang guro. Meron na po kaming 2 anak, si Junjun at si Lily. Isang 6 years old at isang 4 years old. Anyways, kakalipat lang po namin dito sa Bulacan dahil taga dito po ang magulang ng asawa ko. At dahil bago ang bahay, kailangan ay bago din ang mga gamit. Inuunti-unti po naming punuin ng mga bagong gamit ang bahay namin. Kung saan-saan lang kami bumibili. Minsan sa online, minsan naman po ay sa mall. Pero dahil merong malapit na Japan surplus dito sa amin, ay naisipan po namin na dito na lang bumili ng aparador. Sa totoo lang, asawa ko ang pumili nun. Sa lahat kasi ng aparador na andon, yun lang ang nagustuhan niya dahil hindi daw halatang second hand. Mukhang bago. At chinek naman niya, maganda naman talaga. Doon daw napukaw ang atensyon ng asawa ko, kaya nabili niya na agad. Inuudyukan pa siya ng tagabantay doon, nabilhin na daw at baka mabili pa ng iba. Nang maiuwi ito, ay sa kwarto agad namin ito naisip ilagay kasi medyo may space pa kesa sa kwarto ng mga bata. Agad ay nilinis ko ito at medyo hindi ko gusto ang amoy. Parang amoy alikabok na may halong insenso. Maganda ang pagkakadesign sa loob ng aparador. Maraming pwedeng ilagay. Isang gabi habang nagpapahinga na kami, ay may kung anong mga kaluskos akong naririnig. Iniisip ko na lang na baka may daga lang. At habang nagre-ready na akong matulog, ay may narinig naman akong pagkatok. Tumingin ako sa asawa ko, pero tulog na siya, kaya hindi ko na lang ginising. Pinapakiramdaman ko ang bawat pagkatok. Iniisip ko kung sa mismong pinto ba ng kwarto namin ng asawa ko. Binuksan ko at sinilip pero wala naman. Bumalik ako sa kama at paulit-ulit ko na namang narinig ang mahinang pagkatok. Pero binaliwala ko na lang. Kinabukasan ay niredy ko ang lahat ng mga damit namin ng asawa ko para mailagay ko na sa bagong aparador. At nag-spray na din ako ng pabango dahil kahit anong linis at punas ko ay hindi pa din nawawala ang amoy nito. Amoy luma. Habang abala ako sa gawaing bahay ay masayang naglalaro naman ang mga anak ko. Nang maya-maya ay pumunta sa akin ang bunso ko. Medyo bulol pang magsalita at di ko maintindihan. Ang sabi niya ay, "Kuya." Luminga ako at hindi ko makita ang panganay ko na si Junjun. Binuhat ko si Lily at nilagay ko muna sa may sala. Hinalughog ko ang buong bahay, pati sa labas ay hindi ko mahanap si Junjun. Ilang minuto na din akong hanap ng hanap. Nang biglang pumasok sa isip ko ang aparador. Pumunta ako sa kwarto at dali-dali itong binuksan. Laking gulat ko nang andun si Junjun sa loob. Pawis na pawis. Namumula na kakaiyak. Ang sabi ni Junjun ay nagtatago-tagoan daw sila ni Lily at naisipan niyang magtago sa loob ng aparador. At nang lalabas na daw siya, ay hindi niya ito mabuksan dahil parang may humaharang sa labas.
Ang kwento sa akin ng anak ko ay sigaw daw siya ng sigaw sa loob ng aparador. At pinagtataka ko naman dahil wala talaga akong naririnig na kahit anong sigaw. Dahil kung meron man, agad ko siyang mahahanap. Kwento ko po ito sa asawa ko at sinabi ko din sa kanya na meron akong naririnig na kaluskos at katok tuwing gabi sa loob ng aparador. Pero hindi niya ako pinaniwalaan. Next time ay bantayan ko raw mabuti ang mga bata. Napabuntong hininga na lang ako. Nagkataon na nasira ang aircon ng mga bata sa kwarto nila. Kaya doon ko sila pinatulog sa kwarto namin ng asawa ko. Hating gabi ay may narinig akong kalabog. Agad kong pinuntahan ng mga bata. Nadatnan ko si Lily na nakatayo sa harap ng aparador. Nakabukas ito. Kasabay nun ay bigla itong sumara. Nagulat ako at dali-dali kong ginising si Junjun at binuhat ko naman si Lily papunta sa kabilang kwarto. Mukhang merong kung ano sa aparador na yon. Pero ayaw akong pansinin ng asawa ko pag nababanggit ko ang tungkol doon. Kaya naman kinaumagahan, kinuha ko lahat ng gamit namin sa aparador. Inilabas ko yun. At habang ginagawa ko yun, ay biglang sumara ng malakas ang pinto sa kwarto namin ng asawa ko. Unti-unti ding sumara ang pinto ng aparador. Ang ginawa ko ay diniretso ko ng sarhan ang pinto nito. At habang palabas na ako ng kwarto at hahawakan na ang doorknob, ay unti-unting bumukas ang aparador. Kitang-kita ng dalawang mata ko na merong mahahabang kamay, mahahaba ang daliri na kulay itim at mahabang kuko. Humawak ito ng dahan-dahan sa gilid ng pinto ng aparador. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko alam kung ano yun. Bakit may ganun? Kaya binilisan kong lumabas ng kwarto. Kinuha ko ang mga anak ko at lumabas kami ng bahay. Dumiretso kami kila nanay at nagulat pa sila dahil nagmamadali akong pumasok. Maghapon kaming nasa bahay nila nanay at doon na rin namin pinadiretso ang asawa ko. Nagtataka pa ito, bakit ayaw kong umuwi. Sabi ko sa kanya ay hanggat hindi niya tinatapon ang aparador ay hindi kami uuwi ng mga bata. Kaya naman sa ayaw at sa gusto ng asawa ko ay nag-decide siyang ibalik ang aparador kung saan namin ito nabili. Sabi ko kahit huwag nang ibalik yung binayad, basta ilayo niya lang sa amin ng mga anak niya ang aparador na yun. Hindi ko alam kung anong nilalang ang meron sa aparador at sana ay hindi ko na ulit maranasan ang nakakakilabot na pangyayari na yun. Lalong-lalo na ang mga anak ko